Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel, Facebook channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya at mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning. At ganun din sa Cebu kay Pastora si Pinote at sa lahat po ng mga pastor sa Bohol, kay Pastor Jupilo Yumo, kay Pastor Gio Caslam ng Claveria Anii, at sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Laling-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines and full world. Good morning. So tayo po'y manalangin, laling-lalo na sa San Isidro Homes, lahat ng mga viewers, subscriber, na ipinadala dito sa ating gawain. So good morning. So tayo po'y manalangin, sama o panghenda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino man makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifle anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, ibinabalik kita sa hadis sa iyong pinanggalingan, your defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Naglinis at patawad sa lahat ng aming kasalanan sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Kristo, kumplitiling natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na to? So yung magandang balita na sinasabi, follow Jesus wholeheartedly. So ito yung ating pag-uusapan, na yung pagsunod sa ating Panginoong Kristo ng buong puso ay nangangahulugan ng pag-alay sa bawat aspeto ng ating buhay sa Kanya lamang. Ang ating puso, isipan, at kilos ng walang pag-aalinlangan o compromise. Ito ay isang panawagan na lubusang sumuko, magtiwala, at sumunod sa kanyang kalooban kahit nasa harap ng mga hamon o mga sakripisyo. So kaya nga yung ating pagninilay-nilayan, sundin ang Panginoong Kristo ng buong puso. Ano ang kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo ng buong puso? Una, complete surrender. Ibig sabihin, ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay nangangailangan ng pagbitaw sa mga personal na ambisyon, pagnanasa, at anumang bagay na nakaka-empluwensya sa ating mga desisyon sa Kanya. So ano pa ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ito yung sinasabi sa Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me, sabi ng Panginoon. Ito yung sinasabi na deny themselves.
So, ibig sabihin, ito yung itanggi natin ang ating sarili, sariling pagnanasa, makasariling mga gusto. Ito ay nasasangkot sa pagtanggal ng makasariling pagnanasa at ganap na magpasakop lamang sa kalooban ng Diyos. So ito yung sinasabi na tanggihan natin ang ating sarili, na ibig sabihin, ang kalooban lamang ng Diyos ang maganap sa atin. So ito yung pasanin. Ang ating krus araw-araw, ito ay sumisimbolo sa handang tiisin ang mga hamon, sakripisyo o kahit na pagdurusa alang-alang lamang sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ang araw-araw na aspeto na nagbibigay diin na ito ay isang patuloy na pangako. Ito yung sinasabi ng Panginoon na follow Him. Kailangan sundin natin ng Panginoon. Ang paglakad sa mga ay yapak ng ating Panginoon Jesucristo ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang mga turo, kanyang pag-ibig, at kanyang paraan ng pamumuhay. So ito yung nais ng Panginoon, yung kanyang paraan. So kaya nga sinasabi niya rito, kahit na nangangailangan ito ng tiyaga at pananampalataya. So kaya nga ang pagsunod bilang mga mananampalataya, hinahamon tayo ng panawagang ito na ang mga mananampalataya ay unahin ang ating relasyon sa Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo, higit sa lahat. Yakapin ang buhay ng pananampalataya na sinasabi sa banal na kasulatan, pagpapakumbaba at pagsuko sa ating mga sariling ambisyon, ating mga sariling pagnanasa. Tulad na lamang sa halimbawa ng the disciple, ito yung tulad ni na Pedro, Santiago at John, ay iniwan kaagad ang kanilang lambat upang sundin ang Panginoon Jesucristo nang tawagin ng Panginoon Jesucristo sila. Mababasa natin yan sa Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Basahin nyo na lamang po. Ito yung isang isa ay sinabi na, halika kayong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo, at ipapadala kitang mangingisda ng mga tao. So kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat. Mababasa natin yan sa verse 20. At sumunod sa Panginoon Jesucristo. So ito yung kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihang simple ngunit makapangyarihang panawagan na sumunod sa Panginoon Jesucristo ay nagbibigay diin sa kanyang otoridad sa pagbabagong layunin sa pagiging disipulo, ang pagiging mga mangingisda ng mga tao. Immediate response, ito yung tugon, agarang tugon nila. Ang magkapatid na mag-asawa, Pedro at Andres, Santiago at John, ay iniwanan ng kanilang mga kabuhayan at pamilya ng walang pag-aalinlangan na nagpapakita ng kanilang kahandaang unahin ang Panginoon Jesucristo sa lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi pa, ito yung sinasabi na, at pagdakay iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Panginoon Jesucristo. So ito yung sacrificial obedience. Ang kanilang mga aksyon ay sumasalamin sa puso ng tunay na pagka-disciple, pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo, at ang pagiging handang isuko ang mga personal na plano para sa misyon ng Panginoong Jesucristo. Ito yung nagpapaalala sa bawat mananampalataya ng kahalagahan ng pagtugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya at pagka-apurahan, immediate, pagyakap sa mga misyon ng pagbabahagi ng kanyang pagmamahal at mensahe sa iba. So ano pa ang tinuturo sa atin? Obedience to His Word. So ito yung follow, sundin ng Panginoon Jesucristo ng buong puso. Ito yung sinasabi na ang pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo ay kinabibilangan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pamumuhay ayon sa kanyang mga turo. Kaya nga sinasabi niya sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So ibig sabihin, ito yung
kung mahal natin ang Panginoon, dapat sundin natin siya. Na ito yung nagbibigay diin ang Panginoon Kristo na ang pagmamahal sa Kanya ay pinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga turo. Ito hindi lamang tungkol sa emotional na pagmamahal, kundi tungkol sa paghahanay ng mga aksyon at buhay ng isang tao sa Kanyang kalooban. So ang pagsunod na ito ay sumasalamin sa isang tunay na kaugnayan natin sa Panginoon Kristo na nakaugat ng pagtitiwala at pangako sa Kanyang mga paraan. So kaya nga't mahalaga na sinusunod natin ang salita ng Panginoon dahil ito'y nagpapahiwatig na ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay isang gawa ng pagsamba at pasasalamat na nagpapakita ng paggalang, pagmamahal at sakripisyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, si Mary, the mother of our Lord Jesus Christ. Sinasabi sa Luke chapter 1 verse 38, si Maria, ang ina ng Panginoon Kristo ay nagpakita ng pagkamasunurin nang magpasakop siya sa plano ng Diyos na nagsasabi, matupad nawa ang salita sa akin. So ito yung sinasabi ng tugon ni Maria sa anghel na si Gabriel pagkatapos niyang ihayag ang na siya ay maglilihi at manganganak sa ating Panginoon Kristo. Ang anak ng Diyos ay dinalampong ito ang kalagaan ng aspeto ng kanyang pananampalataya. So ito yung kababaang loob ni Maria na ipinapakita ang kanyang sarili bilang lingkod ng Panginoon na nagpapakita ng kanyang kahandaang magpasakop sa kalooban ng Diyos kahit na ang isang sitwasyon na hindi inaasahan at mahirap. So kaya nga ito yung pananampalataya, ang kanyang pagtanggap ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa plano ng Diyos sa kabila ng mga potensyal na panganib at kawalan ng katiyakan sa kanyang hinaharap. So kaya nga ito yung pagsunod ni Maria, ang mga salita ni Maria ay matupad, nawa ang iyong salita sa akin, ay nagpapakita ng kanyang kahandang kumilos ayon sa layunin ng Diyos sa ganap na tinanggap ang kanyang tungkulin sa kanyang plano sa pagtubos. So kaya nga ito yung sinasabi na ang tugon ni Maria ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa ng pagsuko, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos na nagbibigay inspirasyon sa bawat mananampalataya na magsabi ng oo sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Gaano man ito nakakatakot, gaano man ito hindi natin alam na ang resulta, ngunit tayo sumasampalataya. So ano pa yung pagsunod sa ating Panginoon Kristo ng buong puso? Kailangan natin prioritizing Him above all. So lahat, unahin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging ito man sa ari-arian, pagnanasa o relasyon, dapat priority natin siya. Dahil kung priority natin ang Panginoon, tayo din yung priority ng Panginoon kapag tayo tumawag sa Kanya. Dahil sinasabi nga niya sa Matthew 6 verse 33, but seek His first, His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. So ibig sabihin, prioritize God's kingdom, na ito yung inuutusan tayo ng Panginoon Kristo bilang mga mananampalataya na tumuon sa pagsulong sa kaharian ng Diyos, pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, pagbabahagi ng ebanghelyo at pagtataguyod ng kanyang karunungan, awa at pag-ibig. Na itaguyod ang katuwiran ng Diyos, tayo'y tinawag upang hanapin ang katuwiran na mamumuhay sa paraang nagpapakita ng kanyang kabanalan na inaayon ang ating pagkatao sa Kanya. Na tayo nagtitiwala sa Diyos na tinitiyak ng Panginoon Kristo na tayo ay kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos at katuwiran, ibibigay niya ang ating mga physical na pangangailangan, emotional man ito, physical, spiritual at financial na pangangailangan, ipagkakaloob niya sa atin. Dahil ito yung pangako niya sa bawat isa. So ano yung dapat nating gawin? Una, kailangan natin
put God first. Unahin natin ang Diyos na tayo tumutok lamang sa paglilingkod sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang halaga kaysa personal na ambisyon or material na pakinabang. So at dapat itaguyod ang kabanalan, magsikap para sa katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo sa pamumuhay ayon lamang sa salita. So mabubuhay lamang tayo ayon sa salita ng Panginoon. So paano ka mabubuhay sa salita ng Panginoon kung wala kang panahon magbasa ng Biblia? Wala kang panahon makinig ng salita ng Panginoon? Paano mo maisa sa buhay? Paano mo maipapamuhay ang salita ng Panginoon? So kaya nga ito yung tunay na pagsamba sa pamamagitan ng pagsunod at pamumuhay lamang sa salita ng Panginoon. At dapat nakafocus tayo, trusting, magtiwala sa katapatan ng Diyos, umasa sa paglalaan ng Diyos, alam na ang Kanya tayong aasikasuhin ang lahat ng ating pangangailangan habang nakatuon tayo sa Kanya. So ito yung mamuhay tayo ng may walang hanggang pananaw. Hayaang ipakita ang ating mga desisyon at ang prioridad ang walang hanggang kahalagahan ng kaharian at katuwiran ng Diyos. So dapat nakabatay sa salita ng Diyos na ito'y makapangyarihang paalala na kapag ginanap muna natin ang Diyos, lahat ng iba pa sa ating buhay ay ibibigay niya sa atin ayon sa kanyang mabuti at perpektong plano. Dahil ang plano niya mabuti at perfect para sa atin. Nasa atin lang ang pagpili. Kaya dapat kung gusto natin na perfect ang buhay natin, walang mabuti ang buhay natin, kailangan natin God first. Put God first. Unahin natin siya. Tulad na lamang ni Apostle Pablo. Halimbawa, itinuring ni Apostle Pablo ang lahat ng iba pang kawalan kumpara sa pagkilala sa Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi niya sa Philippians 3 verse 8, higit pa rito, itinuturing ko ang kawalan ang lahat dahil sa napakalaking halaga ng pagkilala ko sa Panginoon Jesucristo na aking Panginoon, na dahil sa Kanya ay nawala ang lahat ng bagay. So ito yung binibigyan diin ni Apostle Pablo ang walang katulad na halaga sa pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo. Inihahambing niya ang lahat ng bagay na dati niyang minahal. Ang kanyang katayuan, mga nagawa at mga ari-arian ay basura sa liwanag ng pinakamataas na halaga ng pagkilala niya sa Panginoon Jesucristo. So kaya nga ano yung dapat nating gawin? Prioritize our Lord Jesus Christ na ipinapakita ni Apostle Pablo ang pagtugis sa ating Panginoon Jesucristo higit sa lahat sa makalupang pakinabang. So yung pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo ay mas mahalaga kaysa anumang material o makamundong tagumpay. So mas mahalaga sapagkat kung makilala mo ang Panginoon Jesucristo, ang lahat ay mababago. Mababago ang iyong pananaw, makalangit na pananaw ang mababago sa ating maging sa physical. Kaya nga ito yung kahandaang magsakripisyo na kusang loob ni Apostle Pablo na binibilang ang lahat bilang kawalan para sa kapakanan ng pagkamit natin sa ating Panginoon Jesucristo na naglalarawan ng halaga ng pagiging disciple na ipinapakita niya ang pagsunod sa Panginoon Jesucristo ay nangangailangan ng pagbabago sa mga halaga kung saan ang espiritual na kayamanan ay higit na nakahihigit sa makamundong tagumpay. So kaya nga kapag inuna natin siya, ang Panginoon, mayaman na tayo sa spiritual at mayaman pa tayo sa makamundong tagumpay. Yan ang pangako niya sa atin. Na ito yung pagsaalang-alang sa lahat ng bagay bilang basura tulad ng itinuturo ni Apostol Pablo, ang katotohanan na pinakahuling pakinabang ay isang relasyon lamang sa ating Panginoon Jesucristo at ang buhay na walang hanggan na inaalok ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil dito sa sanlibutan, tayo'y temporary lamang. Ang tunay natin pagkamamayan ay sa langit. Kaya ang inuutos sa atin na dapat unahin natin
nahanapin natin ang presensya ng Panginoon at ito yung sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kaya tinahamon tayo bilang mananampalataya na suriin ang ating buhay, na hinihikayat tayong bitawan ng mga bagay na humahadlang sa ating relasyon at ituloy ang ating pananampalataya sa Panginoon ng higit sa lahat. So ano pa ang tinuturo sa atin? Na sumunod ng buong puso sa Panginoon Kristo, trust in Him fully. Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo ng buong puso ay nasasangkot ng pagtitiwala sa Kanya kahit na sa mga landas na hindi natin tiyak or mahirap. Kaya sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham, siya'y nagtiwala sa pangako ng Diyos at handang iiwan ang kanyang tinubuang lupa at ihandog ang kanyang anak na si Isaac bilang hain. Kaya't mababasa natin yan sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Basahin nyo na lamang po, summary lang po ang aking babanggitin, na ito'y isang malagang sandali ng kasaysayan sa Biblia, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Kaya nga ito'y sinasabi na ang tawag ng pagsunod sa Diyos, na tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang kinagisnan na kapaligiran at tumungo sa hindi alam. Kaagad-agad na sumunod si Abraham, anupat itinatampok ang kanyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos at ang kanyang pagpayag na sundin ang tagubilin ng Diyos kahit na hindi alam ang lahat ng detalye. So kaya nga dahil dito, ito yung God's promise na nangako ang Diyos na gagawing dakilang bansa si Abraham, pagpapalain siya at gagamitin para sa pagpapala sa lahat ng tao. Kasama tayo doon. Ito ay bumubuo ng pundasyon, ng tipan ng Diyos kay Abraham at nagtakda ng yugto para sa kinabukasan ng Israel at bawat mga pagpapalang darating sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Ito yung pananampalataya sa pagkilos na tumugon si Abraham na nagpapakita ng malalim na pananampalataya. Iniwan niya ang lahat at nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Ang kanyang paglalakbay ay naging isang modelo kung paano humahantong ang pananampalataya sa pagkilos at kung paano nagbukas ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na magtiwala lamang sa pangako ng Diyos, maging handang humakbang ng may pananampalataya kapag tinawag tayo at maunawaan na ang plano ng Diyos para sa atin ay bahagi ng mas malaking layunin na kinabibilangan ng pagpapala, tagumpay, kaligayahan, kapayapaan habang tayo'y nasa sanlibutan. Kaya ito yung hinahanda tayo upang tayo ay magtiwala lamang tayo sa Panginoon. So yan ang layunin ng Panginoon na dapat tayo magtiwala. Kaya kung nais natin na sundin ang Panginoon ng buong puso, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. So magpasakop tayo sa Kanya na ito lamang ang tanging pamamaraan para tayo ay sumunod sa Kanya. Dahil ang pagsunod, ito'y humahantong ng tagumpay, pagpapala, good health, satisfying life, abundant life. So ito yung hinihikayat tayo na magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. So makakamtan natin ang mga pangako ng Diyos kung tayo'y mananampalataya. Dahil tinawag tayo na manampalataya tayo, humakbang tayo ng may pananampalataya upang maisakatuparan ng Diyos ang plano niya para sa atin. Dahil ito'y malaking bahagi, malaking layunin na kinabibilangan ng pagpapala kung tayo susunod sa Kanya ng buong puso. So kung tayo sumusunod ng buong puso, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin
Sundan natin ang panalangin ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, sa pamamagitan nito, sundan natin, repeat after me. Sa panalangin ito, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa yung walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers, subscriber. Good morning po sa ating lahat. So tayo po manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong salita. Punong-puno kami ng biyaya, kagalakan, kasiglahan, kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga viewers na pinadala mo. Salamat Ama. Ano man ang kanilang mga desire sa kanilang mga puso ay granted na sa bawat isa. Salamat Ama. Sa bawat salita mong ipinapahayag mo sa bawat isa sa amin, laging mananatili sa aming mga puso upang kami lagi magtatagumpay sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ng tamang direksyon upang kami ay mamuhay sa iyong pamamaraan, sumunod sa iyong pamamaraan. Salamat Ama sa kumpleto ay pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, emotional, physical na pagpapala na ibinuhos mo sa aking mga kapatid, sa lahat ng mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at all world, sa aming mga mahal sa buhay, lahat ng mga connected sa The Word, God's Faith and Life Ministry. Salamat Ama na mananatili ang mga pagpapala hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpapalang siksik, prigigat, umaapon ng pagpapala, protection, good health, satisfying life, abundant life, victorious life na pinagkaloob mo sa bawat isa. At lalong-lalo yung pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan sa bawat isa na in-impart mo sa bawat tahanan ng aking mga kapatid hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Father God, na mananatili ang kalusugan, kapayapaan, kaligayahan sa bawat puso ng aking mga kapatid. Lalong-lalo na yung sumusuport sa iyong gawain. At salamat, Ama. Thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng million souls dito sa ating gawain. I am willing to train and to make your disciple. Thank you, Father God. Salamat, Ama. According to your words, kami ang naghasik. Ikaw ang nagpapatubo. Kaya salamat, Ama, sa mga bunga na ipagkakaloob mo dito sa ating gawain. Thank you, Father God. Salamat, Ama, sa paggamit mo sa akin upang ipalaganap ang iyong salita. Thank you, Father God, na ini-equip mo. Salamat sa pag-iikot mo sa bawat isa sa amin, lalo-lalo sa iyong lingkod, Panginoon. Salamat, Ama, na lagi mo kaming iniingatan ng buong pamilya. Salamat, Ama. You're the best shipper. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Parihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye.